share ko lang sa inyo ha. So, sinishare ko naman sa inyo dito kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. So ngayon, ito, para meron po kayong matutunan kung bakit ang tagal at hindi pa rin kami nag-anak. So siguro meron kayong kapamilya, kapatid, kaibigan na may problema din. Katulad namin na hindi rin nagkakaanak ang hanggang ngayon. So sa amin kasing mag-asawa, no, ako lang ang nagpapa-check up. No, siya, hindi. Confident siya masyado, no. Ayaw niya talaga magpa-check up. So ilang taon kami nagsama. 14 years na. Ako lang ang pabalik-balik sa doktor. No, kasi unang punta ko sa doktor, ang sabi sa akin, pumunta kasi ako, fertile ako nung time na yon. So maliliit yung egg. Pero kapag nakainom naman ako ng pampalaki ng egg, dumadami at lumalaki naman yung mga egg cells ko. So nitong simula noon hanggang nito lang, no, ako lang ang nagpapa-check up. Yung last na check up ko doon talaga, parang na-disappoint ako sa asawa ko dahil nagpalit ako ng ibang doktor, no. So yung doktor ko nito, no, ang bago kong doktor, no, na OB-GYN, sabi niya sa akin, wala talaga daw akong, or wala siyang masabi sa mattress ko na hindi maganda dahil normal normal talaga yung ovary ko, no. Marami akong egg at ang lalaki pa ng mga egg ko. 3.5 ganyan kalalaki yung mga egg ko, no. So tapos madami. Tapos yung laki naman ng mattress ko ay normal din ang size niya. So sabi ng OB ko, yung asawa ko daw kailangan ding magpa-check up. So nagpa-check up yung asawa ko dahil napilitan siya, dahil ako nga ay nag-aaway na kami, no. Dahil sabi ko sa kanya, sisisihin ko talaga siya kapag nag-menopause, hanggang nag-menopause ako ay wala pa rin kaming anak dahil hindi siya nakikipagka-operate, no. Hindi niya ako tinutulungan, sabi ko. Kaya napilitan siya na magpa-check up. So alam nyo ba, nag-request ng sperm count yung OB-GYN namin, no, para mapa-sperm count siya, no. Doon namin nalaman na siya pala yung may diferensya. Ang normal na sperm count ng isang lalaki ay 39 million pataas. Alam niyo ba kung ilan lang yung sperm count ng asawa ko? 14 million lang. Ganyan lang karami yung kanyang sperm count. So imagine, sana may anak na kami kung nakikipagka-operate siya sa akin, no, na magpa-check up din siya para sana, no, kasi marami palang paraan para dumami yung sperm count ng isang lalaki. So sana nalunasan agad, no, kasi ako bago ako lumipat ng ibang OB-GYN, ilang OB-GYN na rin ang napuntahan ko at ilang gamot na rin ang na-take ko, no. So natigil ako ng 1 taon, no, sa pabalik-balik sa OB-GYN dahil nagsasawa na ako at nawawala ng pag-asa. So nung nakaraang araw lang bumalik ako sa OB-GYN, pero ibang OB-GYN. Lumipat ako sa ibang OB-GYN. No, nagbabaka sakali na baka alam naman natin, no, nagtry ako sa ibang OB-GYN, ibang doktor. So sa bagong doktor ko ngayon ay talagang masaya ako dahil hindi ako nakatake ng gamot galing sa OB-GYN or sa doktor. Mga 1 taon na ang nakalipas. So nung pumunta ako sa doktor kong bago ngayon, no, wala akong tinake na gamot o kahit ano sa loob ng 1 taon. Alam nyo ba, normal lahat sa akin, no. Kaya nagulat nga yung aking OB-GYN kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagkaanak dahil yung aking mattress daw ay maganda raw, no. Wala daw siyang masabing pangit sa mattress ko dahil normal daw talaga at dumadating naman, kasi sinabi ko sa kanya na monthly naman ako dinadatnan, no. So ibig sabihin normal ako, no, normal ovary. So yun. So sa loob ng 1 taon na hindi ako nagtitake ng gamot, tapos pumunta ako ngayon sa bago kong OB-GYN, wala talagang sabi niya sa akin wala naman daw bukol ang mattress ko. Tapos, yung aking mattress ay antiverted. Ibig sabihin ng antiverted ay nakaharap siya. No, so, kahit walang ibang posisyon na kailangan namin gawing mag-asawa, no, pagdating sa ganyan, sa tawag dito. Yung ganyan, kasi bastos na tayo, no. So, ganon. So, kahit nakatihaya lang, no, pasok. No, ganyan dapat ako catcher.
So, yun ang tanong niya din, bakit hindi pa raw din ako nag-anak? Eh, ang ganda-ganda ng mattress ko. Tsaka anti-verted ito. Kahit nakatihaya lang, okay na. So, kaya sa ating mga asawa dyan, sa mga lalaki, no, na asawa, makipagtulungan naman kayo sa inyong mga partner, no? Alam nyo ba na ang hirap ng pinagdadaanan naming mga babae, no? Lalo na pag kami, sa amin yung sisi, no? Sa amin yung sisi, so na ano kami, na stress din. So, paano kami magkakaanak kung kami din ay stress, no? So, baka naman kasi, hindi lang sa asawa yung babae ang may diferensya. Baka sa inyo rin, no? Ganyan. Kasi marami din na marami yung sperm count niya, tama yung sperm count niya, pero yung ano naman, yung mahina naman yung mga similya mo. So ganun, meron din palang pangpalakas ng ano ganun. No, so kailangan makipagtulungan tayo, hindi lang si babae ang magpa-check up. No, kasi naka-stress din kaya sa part namin mga babae, katulad sa amin. Dapat siguro kung parehas kami dalawa nagpa-check up, baka may anak na kami. Kasi ano naman, kung parehas naman yung gusto, no? So bakit ayaw mong mag-cooperate? No, wag naman tayo yung parang matigas ang ulo, no? Na nagyayabang pa na hindi ikaw yung, hindi si lalaki yung may diferensya, hindi kayo may diferensya, si yung asawa mo ganyan. So, alam niyo, ito may kwento ako sa inyo. Meron akong kaibigan. Naghiwalay sila na sa yung kinakasama niya, ano lang sila, nasa 5 years, 5 to 6 years na silang nagsasama. Naghiwalay ngayon, no? Dahil yung asawa niya nung una daw hindi naman lasinggiro nung nagkakilala sila. Tapos yung mga kapitbahay nila, kaibigan, mga lasinggiro, so nahawa yata, no? Naging lasinggero na din. So, hanggang sa umabot sa part na sinasaktan na siya ng asawa niya. Tapos, sinasabihan pa siya na, sinasabihan niya daw ang asawa niya dahil naglalasing lagi, sinasabihan niya daw na, mag-ipon tayo, wag mong, lang sa barkada, mag-iinom yung pera, ganyan. Sinasagot siya ng asawa niya, bakit? Para kanino tayo mag-iipon? Wala naman tayong anak. Hindi mo naman ako mabibigyan ng anak. Ano ka naman, bao, ganyan. Ang dami sinasabi doon ng asawa niya. Tapos sinasaktan pa daw siya nung huli. Kaya nag-decide siyang iwan yung kanyang kinakasama. So, after ilang, nagkita kami ulit. Kasi hindi na kami nagkita simula nung naghiwalay sila. Kasi yung lalaki, malapit sa amin. Tapos yung babae, medyo ibang ibang purok barangay, ganyan. Nagulat ako nung pumunta akong munisipyo. Nakikita ko siya. No, nag-apply siya pala ng trabaho sa harap ng munisipyo, parang tindahan, ganyan. So, nakita ko siya, parang laki ng ngiti niya, tapos tuwang-tuwa siya na nagkita kami, siya sa akin, nagtanong siya sa akin kung may anak na ako. Sabi ko, hindi pa rin hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya, ikaw, sabi ko, bakit kayo hiwalay, ganyan, in-explain niya nga sa akin na ganyan. Tapos, sabi ko, may anak ka na, ikaw ba nag-asawa ka na? Sabi ko sa kanya, sabi niya, oo, at may anak na. Alam niyo ba, napaka-exciting ng kanyang kwento. Dahil nung paghiwalay nila ng kanyang kinakasama, no, nagkaroon siya ng bagong manliligaw ngayon. So, may nangyari sa kanila. Isang beses lang may nangyari sa kanila. Alam niyo ba, nabuntis agad siya. So, ganun. Ganun katindi. You know? So, sabi niya, nung nagsama daw sila ng kanyang kinakasama noon, no, ang tagal-tagal na nagsama, puro stress daw inabot niya doon. Dahil sa kakasabi na, baog siya, ganyan, wala siyang kakayanan, mag-anak, ganyan. Tapos nung may bago siyang boyfriend, no, may nangyari sa kanila isang beses lang, talagang agad, nagkaanak agad siya. At ngayon, yung tatay ng kanyang anak, yun na talaga yung kanyang natuluyan, no? Nag-asawa na talaga sila. O, di ba? So, kayong mga dyan, no? Makipagtulungan naman kayo sa inyong mga asawa para din naman yan sa inyong pamilya.